Dapat may kawang gawa din sa kapwa kahit hindi ka pananampalataya. Dapat may mga foundations din kayo. Ang ganda ng payo ni Bossing, na tama naman kung tutuusin. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Sa kakapasyal ko sa internet sa tulong ni Mang Google ay nasa lubong ko ang isang ito. Tinarget ang Iglesia ni Cristo. Komento ito tungkol sa pagtatayo ng INC ng mga kapilya. Aminado naman siya o sila na very evident ang pagtatayo ng Iglesia ni Cristo ng mga kapilya. Siguro ay sa kakapasyal din niya sa social media ay madalas niyang masalubong ang mga post ng kapatiran tungkol sa magagandang kapilya. At siguro ay kahit saan siya pumunta ay may nakikita siya ng mga kapilya ng Iglesia ni Cristo. Ano ang sabi? Puro lang naman simbahan at para lang sa inyo din napupunta ang mga offerings nyo. Dapat may kawang gawa din sa kapwa kahit hindi ka pananampalataya. Dapat may mga foundations din kayo. Yan ang sabi niya. May tanong ako sa kanya o sa kanila. Saang planeta po ba kayo nakatira? Pareho po ba tayo na nasa planet Earth? Pambihira, kaya ko itinatanong mga kababayan ay sa dahilang sablay po eh. Sablay ka, bossing. Sintonado po ang dating nyo. No offense meant po. Baka natatawa sa inyo itong sina Carmelino Gyao at ang kapatiran dyan sa distrito ng Greater Toronto dyan sa Canada. At maging si Oliver Arcon dyan sa lokal ng Bagong Baryo, Pandi, Bulacan. Maging si Francisco Ordenesa na nagpapabati sa kapatiran dyan sa lokal ng Sentro Lagtang, Cebu City, Cebu. Barking up the wrong tree po ang komentong ito mga kababayan. Para ding yung mangingisda na namamana sa dilim. Ganon. To whom it may concern. Aro. Naalala ko yung isang galit na motorista sa dahilang na traffic daw siya dahil wala raw galawan ang mga sasakyan dyan sa Commonwealth nang nagsagawa ng lingap sa mamamayan ng INC dyan sa lokal ng Capitol. Mga ilang taon na yata ang nakalipas. Bago pa yata noon ang kapilyang ito at naukupan ng event ang malaking bahagi ng Commonwealth. Galit na galit yung mama. Minumura ang INC. Ayaw niya na naiistorbo ang biyahe niya dahil lang sa kagagawa ng mga taong nagsasagawa ng pagtulong sa kapwa. Mas mahalaga na makauwi siya ng maaga kaysa maitawid sa isang araw na kagutuman ang mga nangangailangan. Buti pa siya ay aware na may kawang gawa ang INC. Talo pa niya yung nagkomento nito. Analisahin po natin ang litanya niya at taduhin natin. Una, puro lang naman simbahan. Ang gusto niyang sabihin dyan ay walang ibang pinupuntahan ang abuloy ng iglesia kundi sa pagpapatayo ng kapilya lamang. Mali ba siya o maling-mali siya? Maling-mali, sabi ni Kahuling. Ganyan din ang isasagot ni Eliodora Bautista na nagpapabati sa lokal ng Tanza, Cavite. Kumusta po kayo dyan mga kapatid sa Tanza? Linawin po natin mga kababayan, masama ba na magpatayo ng mga kapilya o bahay-sambahan ang Iglesia ni Cristo? Hindi. Ang gawaing yan ng INC ay may basihan sa Biblia. Ipabasa nyo sa kanila sa Biblia kung gusto nyong mapatunayan. Diyan lang ba napupunta ang abuloy o voluntary offerings ng kapatiran? Hindi po. Alam yan ng lahat liban yata sa nagkomento nito. Lalo naman ang kapatiran mismo, alam na alam nila kung sa anong mga gawain napupunta ang abuloy ng iglesia. Kagaya ni na Rebecca Aure at ang kapatiran dyan sa lokal ng Camarin, Caloocan North. Shout out natin sila. Maging itong si Clint's Vlog dyan sa lokal ng Zone 3, ang dating lokal ng City Homes dyan, sa distrito naman ng Cavite South. Pangalawa, para lang sa inyo din napupunta ang mga offerings nyo. Mali ba siya o maling-mali siya? Maling-mali. Linawin po natin kagaya sa unahan. Ilang tanong lang, masama ba na makinabang din ang kapatiran mismo sa inaabuloy nila? Hindi masama yon. Mabuti yon. Masama ba naman na ang unang dapat makinabang sa abuluyan sa iglesia ay ang mismong mga kaanib din? Hindi masama yon
mabuti yun. Yun talaga ang tama. Nasa Biblia yon, katunayan. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga may abulo yan sa iglesia. Dahil ginagamit nila yan sa pangangailangan nila sa mga gawaing panrelihiyon. Kaya hindi masama na sila mismo ang unang makinabang sa inaabuloy nila. Ang sarap kayang sumamba sa magandang sambahan, yung may sarili kayong kapilya, hindi sa parke, hindi sa luneta, hindi sa clubhouse, hindi sa bahay na trapal ang tabing, tumutulo pag umuulan, napakainit pag tirik ang araw. Hindi po ganyan sa INC. Bakit nagagawa ng Iglesia ni Cristo yan? Dahil nag-aabuloy sila para sa pangangailangan nila mismo. Alangan namang ang pangangailangan nila sa pagre-relihiyon ay iasa nila sa ibang tao o sekta o relihiyon kaya. Lalo naman sa gobyerno at sa mga buwayang politiko na kapit-tuko sa pwesto. Kutsabahan here, kutsabahan there. Nakaw here, nakaw there. Pagkakampi ka ay libre ka sa kasong plunder. Pagkalaban ka ay lagot ka. Plunder ka. Kahit hindi naman pera ng gobyerno ang ginamit mo, kundi donasyon ng mga kaibigan mo. Aro, some idiots are bending the law, sabi ni Kaporong. Sabihan lang daw siya kung kailan magsasama-sama ulit. At sasama siya. At ang grupo nila papunta sa mall para magpalamig. Asus, napakainit mga kababayan. Ingat po tayo lahat, lalo na yung mga nasa labas nagtatrabaho. Yung mga riders, construction workers, vendors. God bless you all po mga masisipag na mamamayan na hindi umaasa sa barya-baryang ayuda ng gobyerno. Bakit barya? Tira-tira ng mga magnanakaw sa flood control projects. Balik tayo sa isyo at baka kung saan tayo mapunta. Ang kapatiran lang ba ang nakikinabang sa iniaabuloy nila? Hindi po. Sino-sino pa? Partly ay nasagot na natin. Mamaya ay tukuyin po natin kung sino-sino pa. Pangatlo, dapat may kawang gawa din sa kapwa kahit hindi ka pananampalataya. Dapat may mga foundations din kayo. Ang ganda ng payo ni Bossing, na tama naman kung tutuusin. Pero Bossing, hindi dapat Iglesia ni Cristo ang sinasabihan mo niyan. Dapat ay yung mga sekta na sinosolo ng mga pastor nila ang love offering ng mga miyembro nila. Ni kapilya o sambahan ay wala. Ang tanong ko sa nagkomento ay baka naman yung samahan nyo ang gusto mong patamaan. Ginawa mo lang na cover ang INC sa litanya mo, di kaya? Kaya itong si Microastral ay may komento eh. Ang mga namumuno sa iba't ibang mga relihiyon, mas gugustuhin na nilang gamitin ang mga luma nilang gusali kaysa dagdagan nila ang mga dako ng kanilang mga pagsamba. Kundi naman, uupa na lang sila ng lugar o makikigamit ng lugar gaya ng basketball court, mall, PICC, stadium at Luneta Park. Dahil iniiwasan ng mga namumuno sa iba't ibang mga relihiyon ang gasto sa maintenance ng mga gusaling sambahan. Sa halip na gumasto sila, uupa at makikigamit na lang sila ng lugar. At ang matitipid nila sa maintenance, edediretso na lang ng mga namumuno sa iba't ibang relihiyon ang mga nalikom nilang mga abuloy at donasyon sa mga bulsa nila. Naku po, masakit na realidad ng mga sekta worldwide. Bossing, di pa ba sapat sa'yo ang pambuong mundong lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo? Yung care for humanity, gaya ng napapanood mo, sa US, sa Africa, at kung saan-saan pang lupalop, lalo na kapag may kalamidad, baha, sunog, lindol at kung ano-ano pa. Yung naganap na malaking sunog dyan sa Parola, expect nyo na po na may malaking lingap ang INC dyan na magaganap. Yung gagastusin dyan ay galing sa abuluyan ng iglesia at ang ilan sa kusang nagbigay para sa gawain niya ng INC ay itong sina Romeo Marcos at ang kapatiran dyan sa lokal ng Katmon, Bulacan South. Ganon din sina Sara Ocomen sa lokal ng Wan Chai sa Hong Kong at sina Marisa Don Diego.
At ang mga pinapa-shoutout niya na sina kapatid na Sedi Orsehola, destinado ng lokal ng Golden Horizon, distrito ng 13 Martires City, Cavite. At ang kabiyak niya na si kapatid na Jamelyn Orsehola at ang mga cute at gwapo nilang mga supling na sina Caden Jace at Jaden Caleb Orsehola. Dapat daw ay may foundations din ang INC. Sa pagkakaalam pala niya ay walang ganyan ang INC. Mali ba siya mga kapatid o maling-mali na naman? Maling-mali. Eh ano ito? Magbibigay kayo ng tulong, mga Iglesia ni Cristo, hindi kayo namimili ng relihiyon. Kasama pa rin kami. Ang pondo po ng mga gawaing panlipunan, charity halimbawa, ay galing sa abuluyan ng iglesia. So hindi lang sa kapilya napupunta ang abuloy ng kapatiran. Ano-ano pa liban sa lingap sa mamamayan, Felix Y. Manalo Foundation, ang mga pagtulong na ginagawa ng INC sa mga nangangailangan kahit pa hindi nila miyembro. Kahit daw hindi ka pananampalataya ay dapat tulungan, sabi nung nagkomento, di po ba? Ito po ang ilan. Ipinagkaloob ng INC sa mga residente ng Barangay Danlag, particular na sa mga tribong Blaan, ang housing project na ito na Mistulang Village. Ayon kay Zabala, ang disenyo na ito base sa nais ng mga Blaan na siyang benepisyaryo ng proyektong pabahay. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng request galing doon sa Blaan community dito at tumugon ng Iglesia ni Cristo. Yung design kasi nito, ibinatay natin doon sa environment na kinalalagyan nila. So, halos ang bahay naman dito, ganyan. But before na kinonstruct ito, pinakita muna namin sa kanila yung disenyo ng bahay. At sila na mismo ang nag-request na ganyan ang bahay nila. Ang Barangay Danlag sa Tampakan South, Cotabato maituturing na isa sa pinakamalayong barangay sa munisipalidad. Karamihan sa mga residente dito nagmula sa tribong Blaan. Minsan na raw silang naging biktima ng mga pangako mula sa iba't ibang organisasyon, ulit di raw natupad. Kung kaya't isang pangarap para sa kanila ang proyekto ng INC na ibinahagi sa kanila kanina. Proyektong pagsaluhan ng kanilang pamilya. Hindi mga INC ang nakinabang sa pabahay na iyan. Mga hindi kapananampalataya. Matagal na yan, ilang taon na. At hindi bagong bagay yan sa kapatiran. Eto pa. Sa pakikipagtulungan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Marilao, Bulacan, ay sinagip sa mapait na kapalaran ang batang si Rose at dinala rito sa Yakap Orphanage. Through report ng isang constituent, tapos nirefer sila sa BCPC ng barangay. Then yung barangay, nakipag-coordinate sa amin para matulungan yung bata. Yung case ng bata ay alleged physically abuse siya nung sarili niyang parents. So, merong medical certificate, merong blatters from barangay. So, talagang nung nag-open yung Yakap at nalaman namin na meron, at pinakamaganda, katabi lang ng Marilao. So, nung nagkaroon kami ng case, sila agad yung pinakauna namin naisip. Happy ka na dito? Kahit hindi mga kaanib sa iglesia ay natutulungan ng programang yan, mga kababayan. Eto pa. Sa Pilipinas, may 11 eco farm ang itinatag ng Iglesia ni Cristo. Kabilang narito ang eco farm sa Alang-Alang, Leyte, Barangay Rogonan sa Iligan City, Lanao del Sur, Paracalye sa Camarines Norte, Nueva Era, Agusan del Sur, San Miguel sa Bulacan, Barangay Pinugay sa Baras Rizal, Tanay Rizal, Naik Cavite, Mushroom House sa New Era University sa Quezon City, Cotabato at ang Barrio Maligaya sa Palayan City sa Nueva Ecija. Marami ng ganyan ang INC dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Mga kababayan, tandaan po natin na ang pangunahing gawain o misyon ng iglesia bilang isang relihiyon
ay work of salvation o gawaing pangkaligtasan ng kaluluwa ng tao. Pero, hindi ibig sabihin nun ay babaliwalain ito ang pagtulong sa kapwa. Sa Biblia ay may nakalagay, di po ba? Kung may mahirap sa bayan ninyo, sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, huwag kayong maging maramot sa Kanya. Eto pa, sa ibang version, hindi maiiwasan na may mahihirap sa inyong bayan. Kaya, inuutusan ko kayong maging lubos na mapagbigay sa kanila. Utos din po ng Diyos ang pagtulong sa kapwang nasa kagipitan o nasa mahirap na kalagayan, di po ba? Naituro po iyan at patuloy na itinuturo sa kapatiran, kaya may mga handugan o voluntary offering sila kapag sumasamba. Kaya itong sila Christian at ang kapatiran dyan sa lokal ng Valenzuela, Camanava, ay hindi maramot. Hindi rin maramot sina Joey Quintos at ang father niya na si Ka Manuel Quintos Jr. na laging nakasubaybay sa channel na ito. Nako, maraming salamat po sa inyo, Ka Manuel. Kumusta po kayo? Sa gawaing pagbibigay ng tulong sa kapwa ay wala silang reklamo. Ganyan din ang natutuhan ni Marvin at ang kapatiran sa lokal nila dyan sa Alabat, District ng Quezon East. At maging sina George Phillips Torno Sr. at ang mga kapatid dyan sa lokal ng Nagkaisang Nayon Distrito ng Quezon City. Saan man naroroon ang kapatirang INC, kapag nananawagan ang pamunuan na may isasagawang pagtulong saan mang bahagi ng mundo, ay nagkakaisa po ang buong iglesia. Kaisa dyan sina Crisanto Papa at ang lokal ng Mabola dyan sa bansang Kuwait. Pinababati din niya ang lokal ng Dasmariñas, Cavite South. Kumusta po kayo dyan? Kaya minsan ay magtataka ka hindi naman ganun karami ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, pero kung maglingap sa mamamayan ni pambuong mundo, maraming beses na ang care for humanity sa Africa, regular na gawain na. Sa US, ginagawa rin niya ng INC, sa mga bansa sa Asia, Europa, Australia, Canada, at saan-saan pa. Madalas dito sa Pilipinas, may mga pagkakataon na may lalapit sa iglesia, sumusulat na sana raw ay matulungan sila sa pangangailangan ng mga kababayan nila. Sa mga probinsya man yan o dito mismo sa Kamaynilaan, hindi naman sila binibigo ng INC. Kaya para saan itong komento na ito, mga kababayan? Misleading, ganon. Naniniwala naman ako na yung mga taong direktang natulungan ng INC sa mga panahon ng kagipitan nila at ang milyong nakakasaksi sa ganitong pagkilos ay mapasisinungalingan yan.